Dumating si Chairman Netero upang tulungan si Menchie na masolusyonan ang problema sa Hunter exam. Iminungkahi ng chairman na kaysa ibagsak silang lahat ay ulitin na lang umano ni Menchie ang exam at makilahok na rin siya sa susunod na pagsusulit. Pumayag ang babae at agad silang sumakay ng airship at nagtungo sila sa Split Mountain kung saan ipagpapatuloy ang kanilang pagsusulit. Ang layunin nila sa pagsusulit na ito ay makuha ang mga itlog ng Spider Eagle na nakabalot sa sapot sa gitna ng malalim na bangin. Ang mga itlog na ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang sangkap ngunit ito ay napakahirap ding makuha. Upang turuan silang lahat ay tumalon si Menchie at lumambitin sa sapot saka siya tumalon para kunin ang isa sa mga itlog. Matagumpay siyang nakabalik sa itaas sa tulong ng pabugso-bugsong malakas na hangin na umaakyat paitaas. Agad na ring tumalon ang iba pa para kunin ang mga itlog na kung saan ay marami sa kanila ang nagtagumpay. May mga iilan ding nasawi dahil hindi nila natantya ang pag-akyat ng hangin habang ang ilan sa kanila ay umatras na sa exam dahil naduwag silang tumalon. Matapos maluto ng mga itlog ay kanila itong tinikman at namangha sila sa sobrang sarap ng mga ito. Inamin ni Todo ang kanyang pagkatalo at bumagsak siya sa exam ngunit nangakong gagalingan niya sa susunod na taon. Dahil sa pagsubok na ito ay napagtanto ng mga kalahok na hindi pala madali ang mga pinagdadaanan ng mga Gourmet Hunter. Mapa-Blacklist Hunter man o Gourmet Hunter, alinman sa dalawa ang napiling larangan ay isang matinding tapang at determinasyon ang kinakailangan upang maging isang ganap na hunter. Nagtapos ang ikalawang yugto ng Hunter exam na may natitirang 42 mga aplikanteng magpapatuloy sa pangatlong pagsusulit. Habang nasa loob ng airship ay formal na ipinakilala ni Netero at ng secretary nitong si Bean ang kanilang mga sarili. Lalapag ang airship sa lokasyon ng ikatlong pagsusulit bukas ng umaga, kaya pinayuhan sila ni Hugis Munggo na magpahinga. Napagpasyahan naman ni Gun at Kiloan na mamasyal sa loob ng airship habang magpapahinga na muna sina Leorio at Kurapika ngunit binalaan sila ni Tompa na huwag matutulog. Posible raw kasi na sa loob ng airship magaganap ang ikatlong pagsusulit at baka raw makaligtaan nila ito kung matutulog sila. Siyempre nagsisinungaling lang ang punggok dahil gusto niyang bumagsak silang dalawa dahil sa sobrang pagod. Ngunit nang magtungo siya sa silid ng mga ito ay laking gulat niya nang makitang mahimbing silang natutulog at hindi nagtagumpay ang kanyang plano na isabotahe sila. Sa kabilang banda, niyaya ni Netero sina Gun at Kiloan na makipaglaro sa kanya at nangakong ipapasa niya sila kaagad kapag natalo nila siya kaya pumayag ang dalawa. Kailangan lang nilang agawin mula kay Netero ang bola at malaya silang gawin ang kahit na ano para makuha ito habang purong depensa lamang ang gagawin ng matanda. Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi talaga nila magawang maagaw ang bola at naiinis na si Killua kaya tumigil na lang ito para matulog. Nagpasya si Gun na manatili dahil pipilitin niya si Netero na gamitin ang kanang kamay nito bago mag-umaga. Habang naglalakad si Killua ay nabunggo niya ang dalawang lalaki na agad siyang kinumpranta, ngunit pinatay niya silang dalawa sabay sabing baka napatay niya na rin ang matanda kung hindi pa siya umalis. Dahil sa kanyang pagtsatsaga at epektibong diskarte ay napuwersa ni Gun ang matanda na gamitin ang kanang kamay nito. Kinabukasan ay narating nila ang lokasyon para sa ikatlong pagsusulit at nasa tuktok sila ng Trick Tower, isang bilangguan para sa mga kriminal na may mahabang sentensya. Ang lahat ng natitirang mga aplikante ay naglalayong makarating ng buhay sa pinakaibabang palapag ng tore. Bukod sa limitado ang kanilang oras para magawa ito ay hindi nila alam kung paano sila bababa sa napakatayog na tore. Isang rock climber ang nagpamalas ng kanyang talento para makababa sa tore ngunit inatake at kinain siya ng mga nakakatakot na halimaw. Napansin ni Kurapika na kumunti ang bilang ng mga tao sa paligid at naisip niya na baka nakahanap na ang iba sa kanila ng paraan para makababa. Ipinaalam ni Gun ang tungkol sa nahanap niyang sikretong daan patungong ibaba, ang kaso may nahanap pa siyang 4 na nakakubling daanan. Hinala ni Kurapika na baka patibong ang isa sa mga ito at nalaman ni Killua na ang bawat isa sa mga ito ay isang beses lang maaaring gamitin. Napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay at sumang-ayon naman ang lahat ngunit sa iisang silid lang pala sila bumagsak. Sa kanilang harapan ay may 5 piraso ng relo kung saan nakasaad ang kanilang time limit at isang monitor na may instruction na ampas siya ng nakararami ang masusunod. Isa itong alituntunin na kailangan nilang magkaisa sa pagpapasya sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Biglang nagsalita ang kasalukuyang examiner at warden ng piitan na si Lipo na makakaabante lang sila kapag may isa pang aplikante ang malalaglag. Ipinaliwanag ng warden ang tungkol sa mga ruta na kanilang pagpipilian at nakadepende iyon sa pasya ng nakararami. Makalipas ang 2 oras na paghihintay ay nalaglag ang punggok na si Tompa at agad na bumukas ang pinto. Pagkalabas nila ay kailangan nilang mamili kung sa kaliwa o kanan sila dadaan at pindutin lang ang alinman sa 2 buton. Mas maraming bumoto para dumaan sa kaliwa kaya kahit labag sa loob ni Leorio ay wala siyang magagawa.
Nakausad ang grupo at nakarating sila sa palapag na may plataporma sa gitna at sa kabila ay 5 mga bilanggong naghihintay sa kanilang pagdating. Upang makaabante ay kailangang labanan ng grupo ng 1v1 ang bawat isa sa mga bilanggo. 3 panalo lang ang kailangan ng grupo upang makausad sa susunod na palapag at ganun din para sa mga bilanggo. Ngunit sa bawat isang oras na pananatili ng grupo sa palapag na ito ay nababawasan ng 1 taon ang sentensya ng mga bilanggo, kaya layunin ng mga ito na patagalin ang laban. Napakahalaga ng oras para sa grupo at hindi nila ito maaaring sayangin kaya agad na silang nagsimula. Nagboluntaryo si Tompa na siya ang unang lalaban kay Bendot na ikinabigla ng 4 lalo na't isang deathmatch ang magiging laban ng dalawa. Hindi matitigil ang laban hanggat may isa sa kanila ang mamamatay at susuko. Ngunit nang susugod na si Bendot ay biglang sinabi ng punggok na sumusuko na siya na lubhang ikinagulat ng 4. Natawa na lamang si Bendot dahil sa sobrang ikli ng kanilang paglalaban. Dahil sa pagsuko ni Tompa ay nagkaroon ng 1 panalo ang grupo ni Bendot na lubhang ikinainis ni Leorio. Inamin ng punggok na wala talaga siyang pakialam sa Hunter exam dahil ang tanging layunin niya lang sa pagsali ay pahirapan ng ibang aplikante. Ibang kasiyahan umano ang dulot sa kanya sa tuwing may bumabagsak sa exam lalo na't kapag siya ang dahilan nito. Lalo itong ikinainis ni Leorio at muntikan niya na itong galpihin pero inawat siya ni Kurapika. Ito nga mismo ang gusto ng kalaban, ang mag-away-away sila para mas lalong masasayang ang kanilang oras. Pumabor naman si Killua sa ginawa ng punggok dahil sa tingin niya ay isang mersenaryo o dating sundalo si Bendot. Kung natuloy ang laban nila ay malamang dudurugin umano ni Bendot ang lalamunan ng punggok upang hindi na ito makapagsalita, dahilan para manlamig sa takot ang pandak. Nanghihinayang naman si Bendot dahil naudlot ang plano niya na pahirapan ng dahan-dahan si Tompa hanggat maubos ang oras. Voluntaryo namang pumayag si Gon bilang susunod na lalaban sa bilanggong si Sedukan at hindi na sila maaaring matalo pa. Dahil kapag natalo sila ng 3 beses ay kakailanganin nilang manatili sa palapag na ito hanggat maubos ang mahigit 70 oras. At kapag nangyari yun ay mababawasan ng 70 taon ang sentensya ng bawat bilanggo na may mahigit 100 sentensya. Anong klaseng laban kaya ang magaganap sa pagitan ni Gon at Sedukan at sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Nakipagsundo si Sedukan kay Gon na ayaw niya ng pisikal na labanan dahil isa lamang siyang patpatin at mahina. Ang gagawin nila ay sabay nilang sisindihan ng kandila na kanilang mapipili at kung kaninong kandila ang mauunang maubos o mamatayan ng apoy ay siya ang talo. Pumayag si Gon sa kasunduang ito at pinapili siya ni Sedukan kung aling kandila ang gusto niya. Dahil magkaiba ang haba ng 2 kandila ay nagdulot ito ng kalituhan sa grupo kung alin sa dalawa ang dapat piliin. May posibilidad kasi na sinabutahin ni Sedukan ang mahabang kandila habang posible rin naman na ang maliit na kandila talaga ang pinakialaman nito. Pinili ni Gon ang mahabang kandila at kay Sedukan naman yung maliit pagkatapos ay sabay nila itong sinindihan. Dahil sa malakas na hanging umaakyat mula sa ibaba ay bantay sarado si Gon sa kandilang hawak niya lalo na't wala siyang tiwala kay Sedukan. Tama nga sila na may ginawang pandaraya ang payatot nang biglang lumakas ang apoy ng kandila ng ating bida. Pag malakas ang apoy ng kandila ay madali itong mauubos kaya medyo tagilid ngayon ang ating bida. Lumalabas na 4 na kandila pala ang meron si Sedukan at 3 rito ang binabad niya sa langis, kaya kahit alin man sa 2 kandila ang mapili ni Gon, yung kandilang may langis pa rin ang ibibigay niya sa bata. Dahil hindi basta-basta namamatay ang apoy ng kandila ni Gon ay sinamantala niya ito upang makaganti. Inilapag niya ito sa sahig at saka ginamit ang kanyang pambihirang bilis upang hipan ang kandila ng payatot. Humanga sila sa diskarte ni Gon dahil kahit naisahan na siya ay nagawa niya pa ring baliktarin ang sitwasyon. Sa pagkatalo ni Sedukan ay nagkaroon na rin si Gon ng 1 panalo na ikinatuwa ni Leorio. Ang susunod na laban na magaganap ay sa pagitan ni Kurapika at Madyatani na may nakakatakot na pagmumukha. Nagmayabang ang tukmol tungkol sa kanyang mga tato sa dibdib na sumisimbolo ng bilang ng mga tao na kanyang napaslang. Deathmatch ang hinihinging laban ni Madyatani ngunit bawal silang gumamit ng mga sandata na sinang-ayunan naman ni Kurapika. Unang sumugod si Madyatani at nagpakawala ng napakalakas na suntok at nailaga naman ito ni Kurapika. Tumalikod ito upang sadya na ipakita ang kanyang tato na gagamba, ang simbolo ng isang kinakatakutang grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na Phantom Gang o Spider. Ngunit imbis na matakot ay nagkulay apoy ang mga mata ni Kurapika sa galit at pinatikim niya ang mukong ng isang napakalakas na suntok na nagpatulog dito. Batid naman ni Kurapika na hindi talaga totoong miyembro ng Spider si Madyatani dahil walang numero ang tato nito. Hindi rin nila binibilang kung ilan na ang mga napaslang nila dahil wala silang pakialam. Sadyang nagdidilim lang talaga ang paningin niya sa tuwing nakakakita siya ng mga gagamba dulot ng matinding galit niya sa grupong Spider na umubos sa kanyang angkan.
Kaya naman ay maituturing na isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Madjatoni na kung saan ayon kay Bendot, kaya lang umano ito nagmukhang nakakatakot dahil sa mga pumalpak na plastic surgery. Hindi rin totoong nakapatay na ito ng tao dahil nakulong ito sa kasong pambablackmail at panggagancho. Dahil isang panalo na lang ay makakadaan na sila ay nais ni Leorio na simulan na agad ang kanyang magiging laban. Subalit hindi sila makakapagsimula dahil buhay pa si Madjatoni at gaya ng napagkasundoan ay hindi matitigil ang laban hanggat walang namamatay o sumusuko. Nagalit si Leorio at inutos niya kay Kurapika na tapusin si Madjatoni ngunit ayaw itong gawin ni Kurapika dahil tapos na ang kanilang laban. Saglit na nagtalo ang dalawa hanggat sa naisipan ni Leorio na magkaroon ng butuhan kung tatapusin ni Kurapika ang kalaban o hindi. Subalit walang nagtaas ng kamay bukod sa kanya kaya umupo na lang siya sa madilim na sulok habang nagmamaktol. Dahil sa batas na ang majority ang masusunod ay pakiramdam ni Leorio ay pinagkakaisahan siya ng lahat. Ikinatuwa ito ng punggok dahil kapag mas lumala ang sitwasyon ay maaari itong ikabagsak nilang lahat. Sa kabilang banda, sinalubong si Hisoka ng dating examiner na si Togari ngunit hindi para subukin ang kakayahan niyang makapasa kundi para tapusin ang payaso. Lumalabas na inatake at pinahiya ni Hisoka si Togari noong nakaraang Hunter exam, kaya nagbalik ito hindi bilang examiner kundi para maghiganti sa ginawa ng payaso sa kanyang mukha. Unang sumugod si Togari gamit ang kanyang mga matutulis na sandata habang panay na pag-iwas lamang ang ginagawa ng payaso. Pinag-aaralan lang pala ni Hisoka ang mga atake ni Togari hanggang sa masalo niya ang mga sandata nito na ikinagulat ng lalaki. Pinapahiwatig lang nito ang malaking agwat ng kakayahan nilang dalawa at sa huli ay pinatay siya ni Hisoka nang walang kahirap-hirap. Unang nakarating ang payaso sa ibabang palapag ng tore at nakapasa siya sa ikatlong pagsubok sa loob lamang ng mahigit 6 na oras. Samantala, hinihintay pa rin nila Leorio ang paggising ni Madjatoni na sa tingin nila ay patay na dahil ilang oras na itong hindi gumagalaw ng kahit kunti. Dahil dito ay ninais ni Leorio na suriin ang katawan ni Madjatoni upang makumpirma kung patay na ba talaga ito sapagkat wala silang tiwala sa mga preso. Upang maging malinaw ang lahat ay nagkaroon sila ng kasunduan na magpustahan gamit ang kanilang oras. Pumayag si Leorio sa kasunduang ito at pumusta siya ng 10 oras na buhay pa si Madjatoni dahil kahit magkamali man siya ay mapupunta pa rin sa kanila ang puntos ng pagkapanalo ni Kurapika. Nakumpirma ni Leorio na buhay pa si Madjatoni at nawalan lang ito ng malay, kaya nanalo sila ng 10 oras sa pustahan. Sunod namang pinili ni Leorio na pagpustahan nila kung totoo ba na walang malay si Madjatoni o nagpapanggap lang, dahilan para magsimulang kabahan ang mukong. Inutusan kasi siyang magpanggap na walang malay hanggang sa maubos ang oras nila nang sa ganun ay mabawasan ang sentensya nilang lahat. Ihuhulog ni Leorio si Madjatoni dahil kung totoong wala itong malay ay malalaglag ito at mamamatay na mariing tinutulan ng kalaban. Kaya sinabi ni Leorio na kapag nahulog at namatay si Madjatoni ay malugod nilang isusuko ang kanilang panalo. Pumayag ang kalaban sa kasunduang ito ngunit pumusta siya ng 40 oras na nagpapanggap lang ito na walang malay kaya nahuli siya ni Leorio. Nang bibitawan na ni Leorio si Madjatoni ay nakumpirmang nagpapanggap lang pala talaga ito na walang malay kaya hinila siya ni Leorio pabalik sa gitna ng platform. Sumuko na si Madjatoni at nagalit siya sa kanyang mga kasamahan dahil wala umano silang pakialam sa kanyang kaligtasan. Nanalo ang kalaban sa pustahan kaya nabawasan ang oras nila Leorio ng 40 oras ngunit nadagdagan naman ng 1 puntos ang kanilang panalo.